Ganyan tayo sa mata ng Diyos. Ano man ang pinagdaraanan sa Diyos, yun pa rin ang value natin. When we say healing, it means becoming whole. And becoming whole is becoming holy. Doing what is righteous, ginagawa mo, lalo kang lumalapit sa pamilya mo, at lalo kang lumalapit sa Diyos. Itong pananampalatayang ito ang siyang susukat kung gaano kayo kagaling, kabanal, at kaaya-aya sa mata ng Diyos. And when they saw Jesus, the grace of God, they shouted, "Jesus, Son of David, have mercy on us!" Pero pag buhay na buhay si Kristo dyan sa puso nyo, let me tell you, nagsisimula pa lamang po kayo, pinagpapala na kayo ng Panginoon. Taong 2012 po, nang sinagot ni Lord yung matagal na po namin na ipinagdarasal na biyayaan po kami ng anak. Ito po ay sa loob ng 6 na taon po namin pagsasama bilang mag-asawa. June 2012 po, kung saan sa gitna ng aking ika-5 buwan ng aking pagbubuntis, 23 weeks ay nag-bleed po ako at isinugod sa hospital. 5 buwan lang yung bata that time. So, sabi ng mga doktor, hindi pa daw po possible na mabuhay yung anak namin. Kailangan niyang i-abort. Isang napakalaki pong desisyon na kailangan namin gawin na mag-asawa, pero nanalig pa rin po kami sa Panginoon kung kaya't pinaglaban po namin ang anak po namin. Noong June 9, 2012 po ay ipinanganak ko ang aking baby na si Aliana Zoe. Hindi po naging madali para sa amin, lalong-lalo na sa aming anak. Marami siyang mga aparato na nakakabit sa kanya. Sabi nga nila, lahat na pwedeng maging problema ng isang premature ay pinackage niya na po ata. So, malaki namin pasasalamat namin kay Father Troy at nagkaroon siya ng pagkakataon para i-bless yung anak namin that time. At sa awa po ng Poong May Kapal, kinaumagahan po after nung bless ni Father Troy ay unti-unti po gumanda yung condition ng kanyang katawan. Noong time na dumating po yung Misyong Pilipino dito sa Abu Dhabi, sa Misyong Pilipino po na iyan, binigyan niya kami ng panibagong lakas at inspirasyon na isuko pong lahat na nararamdaman namin. Sabi nga ni Father Arlo na kung tayo ay mananalangin, kailangan, Lord, thy will be done. At the end, Lord, thank you. Dahil nandyan si Lord na higit na nakakaalam kung ano ang mas makabubuti para sa atin. After 1 month po nung Misyong Pilipino, malaking pasasalamat namin sa Diyos at nakalabas po ang aming baby sa hospital. Yun po ay sa loob ng 156 days na pamamalagi niya sa ospital. Sa awa po ng Diyos, ang baby po namin ay nag3 taon na po siya last June. Malusog, masiyahin at higit sa lahat ay biniyayaan ng tangi-tanging katalinuhan ang batang ito. At habang kami ay nabubuhay, patuloy namin papupurihan ang Diyos. Kaya mga kapatid, malugod po namin kayo iniimbitahan na makisa sa taon ng Misyong Pilipino na gaganapin sa darating na Oktubre. Kaya sama-sama po tayong pasalamatan at papurihan ating Panginoon. Year 2011, nang una kaming umaten ng Misyong Pilipino with Father Arlo. May mga aral kaming natunan sa mga Misyong Pilipino na dumalo sa Ruwais. Sinabi niya sa akin na ako daw magbubuntis. Hindi ako naniniwala. Tapos after 3 months na nabiyayaan kami, during ng pregnancy ko,
Sinabi sa akin ng aking doktora ng OB ko na may diferensya daw ang baby ko. Nung 30 weeks na siya, bigla na lang akong nanganak at nilabas ko na premature ang baby ko. Sabi sa amin ng doktor, within 24 hours, baka daw mawala na ang baby ko dahil multiple ang kanyang problema. Then, awa naman ng Diyos, nabuhay ang baby ko ng 18 months. Then, after nun, nawala siya. Ang natutunan ko kay Father Arlo ay yung paniningil, komenta yung magandang nagawa, pwede maningil sa Panginoon. Malaki ang naitulong sa amin ng Mission Pilipino dahil nung panahon na yon na problemado kami sa kondisyon ng aking anak. Eto pa rin kami kahit kinuha niya, lalong tumibay ang pananampalataya namin sa Diyos dahil sa mga natutunan, sa mga teaching na nakuha namin. Ang Misyong Pilipino ay biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Kaya tayo makibahagi sa Misyong Pilipino 2015. Kapayapaan po ni Kristo sa inyong lahat. Ako po si Father Flavie Villanueva, Mission Secretary ng Society of Divine Word o mas kilalang SVD dito po sa Pilipinas. Inaanyayahan ko po sana kayo na makilahok kasama ng inyong mga kapamilya at kaibigan sa taunang Misyong Pilipino na gaganapin po dyan sa Abu Dhabi, sa Ruwais at sa Al Ain. Ang tema pong ating susundan sa taong ito ay walang iba kundi ang temang kalinga ng Diyos, isalamin sa buhay at kalikasan. Ito po ay hango sa napakagandang ensiklikal ng ating mahal na Santo Papa Francisco na inaanyayahan, hinihikayat na tayong bigyang halaga ang kalikasan. Ngunit magaganap lang natin ito at magagampanan ng may tibay at pananampalataya kung sisimulan natin sa ating mga sarili. Dito po sa tema ng ating talakayan at pakikipagbahaginan ay bibigyan din natin halaga ang Eucharistia, ang sakramento na nagbibigay at nagpapakilala kay Kristo sa ating buhay. Dito po titignan natin kung ano ang ibig sabihin at ano ang kahalagaan ng Eucharistia sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito bibigyan pansin din natin ang pang-araw-araw na pakikibaka ng buhay Pilipino sa ibang bansa. Ano ang kanyang mga tagumpay? Ano ang kanyang mga hinagpis? Ano at paano siya nagpupunyagi bilang isang manggagawang dakila sa ibang bansa? Kaya sana makilahok po kayo sa ating gagawing Misyong Pilipino 2015. Sana po magkita-kita tayo dyan sa lalong madaling panahon. God bless you all.